Hinatid ko na yung mga bata sa school. Kumusta si Mama? Okay naman. May mga lab test lang siya ngayon. Hintay ko na lang. Marcos, sino yung tumawag sa'yo? Marco, tinatanong kita, sino yung tumawag sa'yo? Wala. Nurse lang. Tapos na kasi yung mga lab test ni Mama. Sige, tawagan na lang tayo mamaya ulit. Ate, okay ka lang ba? Parang natigilan ka. Inaway ka ba ni Kuya Marco? Hindi, may familiar kasi na boses ako narinig eh. Kaninong boses? Hindi ko sigurado kung siya yun, pero imposible naman na magkasama sila dun. Mommy, kain na po tayo para makapasok na po kami. Ito coffee, Spanish latte. Alam kong favorite mo yun. Okay ka lang ba? Bakit ganyan itsura mo parang namumutla ka? Si Vanessa yung kausap mo, no? How is she? She's okay. Siya muna nagbabantay sa mga bata bang wala ako. Kasama niyo pa rin ba yung kapatid niya sa bahay niyo? Naalala ko dati, ayaw na ayaw mo na sumama si Maya sa mga dates natin kasi you wanted privacy. But look at you now! Kasama niyo pa yung kapatid sa bahay. Yan yung gusto ni Vanessa eh. Gusto lang daw niyang bumawi sa mga time na hindi sila magkasama ni Angel. So, dahil gusto ni Vanessa, yun ang masusunod? Oh well, basta ako, kapag meron akong gusto na ayaw ng partner ko, hindi ko yun ipagpipilitan. Ang tawag doon, respecting your partner. Well, I guess, totally different talaga kami ni Vanessa. Sige na, punta ko muna si Mama. Ako naman. Hi, Marco. Hi. Ma, Dixie's here. Hi! Welcome, welcome. Mwah. I have good news. Talaga? Yes, nakausap ko na ang insurance provider nyo at pumayag sila na direct billing na ang lahat ng gagastusin nyo sa hospital. That is such wonderful news, Trixie. Alam mo, anghel ka talaga. Hindi ka tulad ng isa. Kaya nga ako nandito, tita, to make your stay as comfortable as possible. If you'll excuse me, tatawagan ko lang si Maya. Oh, sure, sure. Isn't Trixie so adorable, anak? Maganda na. Reliable pa. Nako, bakit kasi hindi pa kayong dalawa nagkatuluyan? Ma, matagal nang wala yung sa amin ni Trixie. Move on din naman tayo. And yet, she is still here when we need her. Alam mo, yan talaga yung maganda kung magkabarkada kayo. May loyalty, at saka matibay yung foundation. Eh, kayo nga ni Vanessa, di ba? 1 taon pa lang kayo magkakakilala. Grabe naman kung kumapit sa'yo, talagang ayaw bumitaw. Mawala na dito yung tao. Siyempre, siya pa rin yung pag-iinitan mo. Let's not forget the reason why I'm here. Dahil dyan sa asawa mo. Kung bakit kasi hindi na lang si Trixie ang pinakasalan mo. Anak, it's not too late. Ano ba, Ma? Kasal na kami, oh. Di ba nga sabi sa Biblia, what God has joined together, let no man separate. Matthew, chapter 7, verse 16. And you shall know them by their fruits. Eh ano bang naibigay ni Vanessa sa pamilya natin? Di ba puro problema, sakit sa ulo? Let's not forget, siya ang dahilan kung bakit ako muntik na mamatay. Ma, kahit i-recite mo pang Old at New Testament, kahit isama pa Revelations, hindi mababago nun na mahal ko si Vanessa. Jeremiah, chapter 17, verse 9.
The heart is deceitful and beyond cure. Don't mistake your feelings for God's words. Well, I'd rather follow my heart than to use Bible quotes to justify hate and judge people. Tell me, Ma, is that what our Savior would do? Attorney, ilang araw na po akong kinokontak ni Cyrus. Humingi siya ng sorry. Sabi niya, nagkamali lang daw talaga siya. Hindi niya na ako sasaktan. Don't tell me kinoconsider mo iurong yung kaso. Because of what? Dahil lang nag-sorry siya? Pero attorney, nangako naman siya na hindi na niya ako sasaktan. Leti naman. Naniwala ka. Nakalimutan mo na ba yung itsura mo nung unang punta mo dito? Puno ng pasayang mukha mo. Tapos ano, kakalimutan mo lang lahat? Na parang wala lang? Diyos ko. Leti, gumising ka nga. Sinaktan ka na niya noon. Sasaktan ka uli niya. Vanessa, siguro we should give Letty some time para mag-isip. And let's let her process her emotions. Huwag tayong magpapadala sa personal nating pinagdadaanan. I thought I raised you to be better than me. Akala ko hindi ka tutulad sa akin na mambababae. Dad, I swear, walang namamagitan sa amin ni Trixie. Marco, lalaki tayo pareho. Aminin natin, tao lang tayo, natutukso. Maganda si Trixie, sexy. Well, Dad, hindi ako interesado. Na-witness ko kung paano naapektuhan ng mga affairs niyo yung pamilya natin. Nandun ako, kasama ko nun si Mama, nakita ko yung pinagdadaanan niya. Kahit kami ni Lexie, apektado. Sorry, anak. Look, ayoko mangyari yun kila Mikay at Luigi. I just want them to have a complete and happy family. Well, magkaibang-magkaiba si Sylvia at si Vanessa. Yung mami mo, mas pipiliin niyang miserable kami together kesa makuha ko ng ibang babae. I don't think ganun si Vanessa. Kapag nalaman niyang niloko mo siya, kaya kanyang hiwalayan. Vanessa, pwede ba kita makausap? About what? Tukol sa'yo. Vanessa, best friend mo ko. Kaya ako lang magsasabi nito sa'yo. I haven't been happy with how you've been working the past days. The client should feel safe. Pero hindi yun ang nangyayari. Sobrang nahihirapan lang talaga ako sa sitwasyon namin ni Marco. I'm sorry. Bakit wala ka bang tiwala kay Marco? May tiwala ako kay Marco, kay Trixie, wala. Ang dami ko na-imagine sa utak ko. What if isaduce ni Trixie si Marco? What if siraan niya ako? What if makisali si Mama? Galit pa naman sa akin yun. You know what? I completely understand. Mahirap talaga yung pinagdadaanan mo. What if you just take a vacation leave? Mag-focus ka muna sa pamilya mo. They deserve that. Hindi na. Ayoko naman eh. Sure ka? Sure ako. Sa promise, next time, sige, I'll be more professional. Set aside ko muna yung problema. Okay? Okay. Dad, you're here. Mikay, Luigi, sabihan niyo si Yaya na timplahan ako ng kape. In just a few days, babalik na sila Marco at Sylvia dito. You have nothing to worry about. Lalo na sa asawa mo. Kaya, tigilan mo pagsiselos po kay Trixie. Nagkwento sa akin ng anak ko. Bothered ka raw na magkasama sila sa Singapore. Alam niyo po ba na sasama si Trixie sa Singapore? Of course, I'm her boss. Kailangan nila ng tulong sa medical forms and sa insurance forms doon. Di naman ako pwede. Dahil ang dami kong hearing sunod-sunod. Kaya pinasama ko na si Trixie. Why her? Sa dami po ng lawyers sa office, bakit yung ex pa ni Marco? Yung ex na nambubulabog sa amin ng kapatid ko. It's just work. Ang hirap sa'yo, pinipersonal mo. Because it's personal to me, Dad.
Yung relasyon namin ni Mark yung naapektuhan eh. Kung forms at insurance lang, pwede naman sa iba na lang inutos. O pwede sa akin na lang, Dad. Ikaw? Ikaw ang dahilan kung bakit inatake sa puso si Sylvia. Are you blaming me for what happened to Mama? Vanessa, that's not what I meant. Dad, di ko naman ginusto yung nangyari kay Mami. Also, pre-existing naman po yung heart condition niya, so ang unfair naman kung sa akin yung isisi lahat. Relax. Wala akong sinisisi. Ang sa akin lang let's just be reasonable. I am reasonable, Dad. Pero kung may tricks iba na usapan nun. Dad, alam niyo naman kung gaano kagigil sa akin yung babaeng yun eh. She will do everything to make me miserable. Wala na tayong magagawa. Nandun na sila. Sylvia needs Marco at this time. At hindi makakatulong na ma-stress si Marco sa pagsiselos mo. Besides, kung alam mo naging mabuting asawa ka, hindi ka dapat mai-threaten ng kahit sino babae. Maraming mabuti at matinong asawa na iniwan at niloko ng lalaki. Alam mo yan, Dad. You mean ako? Mabuting asawa si Sylvia, pero niloko ko pa rin. Ikaw ho nagsabi niyan. There's no reasoning with you. Bahala ka na nga. Tita! Hello? Oh, how are things with you and my son? By the end of this trip, we'll be best friends. Best friends lang? Akala ko ba mahal mo yung anak ko? Yes, tita. Kaso hindi talaga siya interesado sa akin. Kada kita na lang namin, wala siyang ibang bukang bibig kundi si Vanessa, Vanessa, Vanessa. Isa pang marinig ko yung pangalan ng babaeng yan, ako masasampal ko na yung bibig ni Marco. At dahil lang dyan, susuko ka na. Di nga ba ang sabi sa Biblia, Blessed is he who perseveres under trial, for once approved, he shall receive the crown of life. Believe me, Trixie, Marco is worth it. You want more snacks, tita? Akin na yan! Why do you have so many condoms? Hindi. Akin na nga. Ako, don't tell me. Active pa kayo sa sex life nyo. Pero wait, di ba wala dito si Tito Carlito? Huh? So, who's the blessed one? Bigay lang kasi sa akin to nung nurse. Kala ko naman may boylet na kayo. But then again, I won't be surprised kasi dati, di ba, nang babae si Tito. Di bawi-bawi lang. Alam mo, wag mo nang problemahin yung sex life ko. Problemahin mo yung sayo. Di ba may dinner reservation tayo tonight? Yes. Sasabihin mo kay Marco, inaantok ako. Kayo na lang ang magdi-dinner. And for dessert, gamitin mo yan. Sit down. Anak, ano ba? Talk to me. Anong problema? Anak! Luigi, ano ba? Magsalita ka. Anong problema? Ayaw ko na mag-school. Dito lang po ako sa bahay. Anak, hindi pwede. Kailangan mo pumasok ng school. Di ba gusto mo maging pilot? O paano mangyayari yon kung di ka papasok ng school? You said gusto mo isama ako sa Around the World kasama si Ate Mikay. Oh, tell me, paano ka magiging pilot? Can I go to my room? Anak, no. Sit down. Ano ba? What's wrong? Paano kita matutulungan kung di mo kakausapin? Talk to me. Ano meron? Anak. Luigi, nahihirapan ka ba sa mga subjects mo? Pwede kitang tulungan. Si Daddy Marco ba? Namimiss mo na ba Daddy mo? Kausap mo naman siya everyday, ah. Ano meron? Anak, ano ba problema? Tama na Ano yan. nangyari sa'yo? Pagpahingayin muna natin yung bata. Pagod na siya galing sa eskwela. Sa susunod na lang kayo mag-usap. Halika na, Luigi. Akit na tayo. Okay. Umakyat ka na. Bakit ba masyadong pakilamera tong si Yaya Beron? Alam mo naman siya yung nanay.
Dad, lumabas na yung lab results ni Mama. Stable na yung sugar niya, yung kidneys niya, pati yung electrolytes. Eh, yung puso niya. May blockage pa rin, kaya tuloy ang angioplasty. Pero sabi naman ni Doc, ready na ako. We have everything na kailangan natin. By then, pwede na akong makasunod sa inyo. Patapos na rin mga hearing ko eh. Hindi ka na kailangan dito. Besides, your son is taking good care of me. Sir! Oh, Veron, napadalaw ka. Tamang-tamang dating mo. Kausap ko sila, Sylvia. She's fine. Tama ang kasabihan. Ang masamang damo, magiging mamatay. You're not funny. He is. Pumunta lang po ako dito kasi may susumbong po ako tungkol kay Luigi. Oh, bakit? Ano nangyari sa anak ko? Eh, si Luigi po kasi ayaw nang pumasok sa school, nagtatantrums. Ate, huwag mo nang isipin si Luigi. Normal lang naman sa bata na mabagot sa school. Ako nga dati, tumatakas pa ako ng school para lang maglaro eh. Sad lang ah. Kamusta si Luigi? Nakausap namin si Yaya Veron. Ano nangyari sa anak natin? Hindi ko nga alam eh. Sinubukan ko naman kausapin, hindi naman nagsasalita. Eh, di ba dati excited pa siya pumasok sa school? Ano nangyari? Ba't bigla nagbago? Sabi ng teacher, pwedeng naapektuhan sa absence mo. Eh, syempre, sanay yun nang nandito ka, araw-araw. Pero hindi ko pa rin sure yun unless na makausap ko ng masinsinan yung bata. Hindi bale, magbubuk na lang ako ng flight pa uwi. What? You're leaving me? Paano yung mama mo? Ako nang bahala kay Mama. Pwede naman sumunod dito si Daddy eh. Ang importante ngayon si Luigi. Para if something's wrong, mabuti nang maagapan habang maaga pa. Let me talk to your wife. Ma, Vanessa, ano pa naman? Napaka-inutil mo talaga. Wala ka talagang kwenta eh. Isang linggo pa lang kami nawawala, nagkakagulo na kayo ng pamilya mo. Hindi mo man lang magawa yung trabaho mo bilang ina. Bakit naman kasi ikaw pinakasalan ng anak ko eh? You are useless. Ma, stop it! hindi ko naman ginusto yung nangyari eh. Hindi ko naman gusto na maapektuhan si Luigi sa mga nangyayari dito. Yan naman talaga ang sasabihin mo, di ba? Para hindi ikaw ang masisi. Hindi ko sinasadya, di ba? Yan lagi ang mga palusot mo. Ang hindi mo alam, apektado kaming lahat eh. Ako, asawa mo, pati mga anak mo. Sobra na yan. Hello, Vanessa! Vanessa! Ano ka ba? Ate, kung binabastos ka lang nila, huwag mo na kausapin. Hindi mo deserve na tratuhin ka ng parang basura ng pamilya ni Kuya Marco. Kung na munang hahawak ng cellphone mo, ha? Hindi mo dapat ginawa yon. Maybe you don't see it, pero mabuting nanay si Vanessa. Then tell me, bakit kayo ngayon nagkakaproblema kay Luigi? A good mother does not have to prove herself. Nakikita yun sa mga anak niya. Proverbs, chapter 31, verse 28. Her children rise and call her blessed. Pero hindi naman blessing si Vanessa eh. Sumpa siya. Here we go again. Tinitwist mo na naman yung Biblia para pagmukhang ikaw yung tama at si Vanessa yung mali. I do not need to twist the scriptures dahil perfect na ang mga bersikulo. Yang asawa mo ang problematic at isa pa, hindi siya perfect. Mag-ingat ka dyan sa mga minimate mo. Saglit lang ah. Trixie, you have to do everything to get Marco back. I don't care. Kahit gumawa ka ng kasalanan, ipagdarasal ko na yung kaluluwa mo. Just get him back, please! Tita, wait lang. Relax. Uminom ka muna ng water. Bakit pulang-pula kayo? You have to get rid of that Vanessa. The longer she stays with my family, lalo kami nasisira eh. Para siya isang lason, unti-unti niyang pinapatay ang lahat ng nasa paligid niya. You have to get Marco back!